Well, I think sa mga umpisa naman po no ng mga surveys parang nakalalamang na yung ano yung mga administration bets because of course the usual factors yung bang advantage of yung advantage na binibigay ng pagiging ano kalyado ng administrasyon. Nandiyan yung resources at saka nandiyan yung political networking. Pero of course, we cannot deny the fact na meron rin namang impluensya o factor din naman yung kung halimbawa sumasadsad rather yung popularidad ng ating Pangulo. Kasi ito po ay parte ng nature ng isang presidential system na nakasentro ang atensyon ng publiko doon sa ginagawa ng Pangulo, doon sa kanyang performance o kaya sa kanyang popularidad. Kaya apektado yung kanyang popularidad ano. Now, doon po sa nakaraang survey, I think this is tungkol sa performance, tungkol sa trust rating ng ating Pangulo. I think affected rin siya noon sa sigalot ng kanyang administrasyon at saka ng Duterte, ng pamilya Duterte. Kaya tingin ko that partly explains kung bakit sumadsad ang kanyang approval rating and trust rating nung I think this month lang yun ano or earlier this month. So, yun po, again, kahit pa sabihin natin sumadsad yung survey ratings ng Pangulo, I suppose because of the individual strengths of the candidates, the administration candidates, as well as the advantage being possessed by the administration kagaya nung resources at saka yung political network na napakalawak, nananatiling siyam ang nakapasok sa Magic 12 mula sa administration slate. Prof, meron ka bang mga nakikita sa ngayon na yung mga under the radar candidates na parang ang laki ng chance na makapasok sa Magic 12? Parang dark horse. Well, andyan po yung yung mga former senators gaya ni Bam Aquino and si Kiko Pangilinan. Opo, siguro we can lump them together kasi I think they came from the same political party, yung Liberal Party. And somehow, ideologically speaking, parang closely related naman yung dalawa. Inabangan po yan ng karamihan, lalo na yung mga hindi ba na nagbibighani doon sa doon sa kawayan ng administrasyon ng Duterte family. So ito yung mga kumbaga man ito yung alternative candidates na hindi kasali doon sa bangayan. And yet nananatili silang kung nag-stick sila doon sa kanilang campaign strategy na to promote kung ano yung meron sila at saka manatili doon sa kanilang mga prinsipyo. So yan ang isa nating sila po ang isa sa mga inaabangan natin na we're hoping na kumbaga man kung naghahanap tayo ng respite o pahinga doon sa bangayan, ito yung mga pwede nating mga kandidato na iboto o isama sa ating sa ating pwedeng iboto. After na link po kay Leni Robredo, itong si Manny Pacquiao, si Benher Abalos, tsaka si Marcoleta na actually pinakita namin kanina yung video na tinawag siyang senator. What do you think about their chances, Prof, ngayon? After the fact. Well, siguro po yung yung endorsement kay yung perceived endorsement ni former Vice President Leni Robredo doon kay Congressman Marcoleta. Baka po invalid yun kasi dininay na agad ni former Vice President yung authenticity. Well, totoo yung video kaya nga daw hindi yan nangyari sa kasalukuyang panahon. Noon pa daw yan eh. So kung pipick upin yun ng mga supporters ni former Vice President Leni Robredo, then definitely they're not going to vote for that specific candidate. Pero ito pong talagang in-endorse niya tulad ni Senator Manny Pacquiao, si Secretary Benher Abalos, along with yung mga nauna niyang in-endorse kasama si former Senator Kiko Pangilinan at saka si former Senator Bam Aquino.
Tingin ko po kumbaga makukuha nila yung boto ng mga supporters ni former Vice President Leni Robredo. Although, hindi pa tried and tested ito kasi late in the game na nag-endorso. So, I don't know kung makaka-capture pa ng mga susunod. Wala na yata ang susunod na survey kasi Opo. 2 linggo. Sir, teka lang parang may sumasabay na audio. Saan nanggagaling yung audio na yon? Nasa sapawan si Sir. Oo, ayan, nawala Okay, na. nawala na. Oo. Sir, you were saying. Yes. Go ahead po. Opo, ang sinasabi ko po, hindi pa tried and tested yung endorsement ni former Vice President Leni Robredo. Kasi medyo late na po ito ginawa.